na-observe ko, kuminis yung aking kutis. Maganda yung tulog ko. At saka yung bowel movement, maging okay. TJX 500! TJX 500! Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself. TJX 500! Life Extension Vitamin D3, the miracle vitamin hormone, most trusted brand of vitamin D3, approved by FDA Philippines and FDA USA. Life Extension Vitamin D3, recommended by medical experts, health scientists in the USA, and recommended by medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the most credible vitamin hormone for longer life. And for stroke, cancer, diabetes, heart disease, arthritis, insomnia, hypertension, joint pain, migraine, immune system booster, and calcium balance. Life Extension Vitamin D3 for longer life. For free medical consultation, visit any branch of Life Extension Clinic near you. Stay healthy, live better. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta radyo, i-bandera mo. Balita ba at mainit na usapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa laging nangunguna. Bawat segundo, laging may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas ng ating mga official Facebook page. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating kalawang official Facebook page, Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Paul Henderson. Basta Radio, i-bandera mo! Problemang pangkalusugan. Nag-aalangang magpakonsulta dahil iniisip ang gastos. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Dahil nandito ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine para sa libreng konsultasyon araw-araw. Hatid po sa inyo ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Bukas ang Nature's Medic Clinic at Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic para sa inyong mga katanungang pang-medikal. Ito ay matatagpuan sa Radyo Bandera Compound, Rojas Street, Barangay Maligaya, Puerto Princesa City. Tara na at magpakonsulta. Ito po si Dr. Glenn Sanico ng Doc Natural Naturopathic and Wellness Clinic. Sama-sama po nating solusyonan ang karamdaman at panatilihing ang kalusugan ng ating pamilya. Basta balita at impormasyon. Dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat niyong malaman. I-like at i-share lamang ang mga may init na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan,
I-follow ang ikalawa nating Facebook page, Bandera News TV. Ito po ang inyong lingkod at inyong kabandera, Ed Agarap. Basta radyo, ibandera mo! Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule gawa sa Magandang hapon lungsod ng Puerto Princesa, magandang hapon lalawigan ng Palawan. Ito ang Alerto 38. Hatid sa atin ng Bandera News Philippines Incorporated. Tayo po napapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo sa official Facebook page na Bandera News TV Philippines at maging sa Channel 40 sa Bandera News TV. Ngayon ay araw ng Huwebes, October 15, 2020 at sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Principal na kinasuhan ni SDS sa bayubay ng misconduct and dishonesty naglabas ng saloobin. Local case ng COVID-19 sa bayan ng Cuyo umakyat na sa 63. Pagtaas pa ng bilang ng mga nahahawa sa virus, inaasahan. Mga droga na nakumpiska ng PIDEA at PNP sa kanilang mga operasyon sa lungsod at lalawigan simula taong 2013 hanggang sa kasalukuyan, sinunog bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Duterte. Dating security guard, huli matapos tangkang mangagaw ng baril sa isang bangko sa bayan ng Coron. Mayor Marjo Reyes nasaktan nang subukang pakalmahin ang nagwawalang suspek. Paghuli sa mga violators na hindi nagsusuot ng face mask at face shield, nagpapatuloy pa rin. Resolusyong humihiling sa DepEd Palawan na magsagawa ng assessment kaugnay sa pagpapatupad ng modular learning aprobado sa Sangguniang Panlalawigan. Sa detalye ng ating mga balita, nagsampa na rin ang kasong administratibo si DepEd Palawan Schools Division Superintendent Natividad Bayubay laban sa isa sa mga opisyal na naghain ng reklamo laban dito. Partikular na dito ang kasong isinampa niya kay Roger Cario na siyang chapter head ng National Association of Philippine School Secondary Heads Incorporated o NAPSI. Ang kasong misconduct and dishonesty ay inihain ni Bayubay matapos ang pagsisiwalat ni Cario sa amunay katiwalian, maluhong pamumuhay at pambubuli ng opisyal sa mga guro sa lalawigan. Sa panayam ng Radyo Bandera kay Principal Cario, sinabi nito ang karapatan naman ng isang individual na maghain ng reklamo at kanya na lamang itong haharapin, lalo pat wala naman siyang ginawang kasalanan. Dagdag pa nito na malinaw na panghaharas lamang ito sa kanila na naglabas lamang ng saloobin laban kay Bayubay. Matatandaang may isang guro nang inilipat ng pwesto si Bayubay matapos ang nangyaring pagbubunyag, pero ayon kay Cario, nasundan pa ito ng pagbabanta sa ilang mga guro. Parte na lang ako sa mga naharas niya kasi marami na siyang pinanglipat, pinangbabalaan, pag hindi sumunod ay may mangyayari. So marami din siya ng mga pinapalipat na hindi nakabatay doon sa DepEd order. Napailan niya ako ng kaso, yun nga, nagulat ako kasi parang na-monitor ko rin yung kanyang paghingi ng extension to answer the charges, the complaint against her by the central office.
Nangingi siya ng extension for 10 days kasi meron pa raw siya gagawin. Apo. Pero nakapile siya ng charges sa akin na dapat siya nang inuna niya. I-counter niya muna yung complaint na nauna nakasampa sa kanya. So ako ang inuna niya. Tapos ako sa pagladlad natin ng mga allegation laban sa kanya. I-announce natin dito through radio sa pamagitan ninyo. Nakarating sa ating mamamayan. Pero maliwanag na naman nakalagay doon sa Section 1, Article 11 of the 1987 Philippine Constitution that public office is a public trust. We are accountable to the public. Yan lang yun ang parte na ginawa natin na hindi naman siguro maging isang kasalanan. Sa iba pang balita, local case ng COVID-19 sa bayan ng Cuyo, umakyat na sa 63 at pagtaas pa ng bilang ng mga nahahawa sa virus, inaasahan. Para sa detalye ng balitang yan, Gerald Gales, Ibandera mo. Pumalo uli sa higit 100 ng aktibong kaso ng COVID-19 sa Palawan. Nangunguna pa rin dyan ang bayan ng Cuyo na may 63 kaso. Pangalawa ang Puerto Princesa na merong 24 at pangatlo ang Coron na merong 14. Tag-iisa naman sa Aburlan, Batarasa at Pulyon. May napagaling na ring 311 mula ito sa iba't ibang munisipyo. Sa Coron, sabi ni Mayor Marjo Reyes, mababawasan pa ang bilang ngayong linggo dahil may lalabas at gagaling pang pasyente. Itinigil na rin nila ang contact tracing. Ano tayo? Pa-zero na tayo sa October 28. Good. Unti na lang paunti. Unti na lang paunti. Dahan-dahan. Kahapon, nakalabas na naman yung ilang piraso, parang 5, 6, parang 7 na tayo 6 na lang yata. Sa Cuyo naman, may ipapadala pang swab sample at may iniintay pang swab test result. Mayroon pa po kaming contact trace, baka po sa Sabado makapagpadala kami, pero hindi na po ganun karami katulad ng dati. Resulta daw ng contact tracing kung kaya't marami ang nag-positive nitong mga nakalipas na linggo. Sir, siyempre siguro dahil sa pagko-contact trace at saka aminado naman po ako na medyo mahuli na yung pagko-contact trace kasi kung hindi po wala pong namatay, hindi po namin nalaman na may COVID na pala dito sa amin sa bayan ng Cuyo. Opo. Pero ngayon po ngayon, sir, kaya dumami kasi nga nag-contact trace kami. Saka sa ngayon, medyo okay kasi yung last 104 po na swab test na pinadala namin, lahat naman po isang barangay na lang. Naka-isolate na rin ang mga nag-positive at walang nasa malubhang kalagayan. Sa 100 katao na pinatest, 12 ang pinakahuling nag-positive. Yung last po na nadagdag po sa amin ay 12 po. Ayun po yung sa last na swab samples na pinadala namin na 104. Malapit na rin umabot sa 100 ang kabuuang bilang na nagka-COVID sa Cuyo. Kasama na ang LSI, ROF, APOR at mga nahawa. Umaasa si Mayor Macoy na hindi na magtatagal at hindi na rin tataas pa ang bilang ng mga mahahawa sa COVID-19 sa kanilang munisipyo. Gerald Gales para sa pinakarespetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Karagdagan pa sa ating mga balita, mga droga na nakumpiska ng PDEA at PNP sa kanilang mga operasyon sa lungsod at lalawigan simula taong 2013 hanggang sa kasalukuyan, sinunog bilang pagtalima sa kautusan ni Pangulong Duterte. Live mula sa Puerto Princesa City Memorial Park, Paul Henderson, Ibandera mo. Yes, magandang hapon. Sinunog ngayong hapon ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nakumpiskang illegal na droga tulad ng shabu at marijuana kasabay ang ilang mga drug paraphernalia sa Puerto Princesa City Crematorium Memorial Park sa Barangay San Jose. Ayon kay Agent Christopher Torres, ang provincial officer ng PDEA Palawan, ito ay kauna-unahang pagkakataon na isinagawa dito sa lalawigan ng Palawan. 100.8 something na gramo ng shabu ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 6 hanggang 8,000 piso kada gramo. Sa kabuuan ay mayroong 734,000 pesos na halaga ng shabu ang sinunog, habang 8.6 something naman na gramo ng marijuana ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 500 pesos kada gramo, na mayroong humigit kumulang sa 5,000 pesos na halaga ng marijuana ang sinunog.
Nilinaw rin ni Agent Torres na ang sinunog ng mga iligal na droga ay mula 2013 hanggang sa kasalukuyan at mga sarado na ng kaso sa korte na may kinalaman sa iligal na droga. Matatandang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sunugin ang mga nakumpiskang iligal na droga ng mga operatiba upang masawata at maiwasan umano ang pagre-recycle sa mga ito. Paul Henderson para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Samantala, dating security guard huli matapos tangkang mang-agaw ng baril sa isang bangko sa bayan ng Coron. Mayor Marjo Reyes nasaktan ng subukang pakalmahin ang nagwawalang suspect. Ed Agarap, ibandara mo. Nagmistulang shooting ng pelikula ang eksenang ito kahapon sa bayan ng Coron matapos umanong mang-agaw ng baril ang isang dating gwardya ng bangko sa mga gwardya naka-duty. Makikita sa video na dumating si Mayor Marjo Reyes ng Coron para kausapin si Jeffrey Tapion at alamin kung ano ba talaga ang problema nito. Pero dahil sa naka-face mask at face shield ang alkalde, hindi agad ito nakilala ng suspect at nahampas pa si Mayor Reyes ng bote sa braso nito. Well, actually, katao naman na siyempre dahil si Mayor ay nasa area na at mukhang mayroon ng sitwasyon, ay agad nang tumulong si Mayor Marjo para mapasipay at mapahinto lang yung sitwasyon. Kaya lang, medyo maging siya ay hindi nakilala at hindi na napakinggan o pinakinggan yung nasabing suspect. Nagkaroon nga po ng tinatawag na actually ng bato, mayroong bato laman yung kanyang singlet. Yun nga po ang unang naibato doon sa mga responding mga kasama natin. At maging si Mayor mismo ay tinamaan sa kanyang braso at maging isa nating kasamang pulis ay tinamaan din po ng bato sa kanyang ulo. Pero bago mangyari ang eksena kay Mayor Marjo Reyes, nagkaroon muna ng komosyon sa pagitan ni Tapion at ng iba pang gwardya ng isang bangko at nang agaw umano ito ng baril. Pero dahil mas marami ang mga gwardya ay hindi naman ito nakapang-agaw ng baril. Well, kaya sabing siya po nag-attempt na mang-agaw naman. Actually, hindi naman niya na-agaw. Nagkaroon din ng panggulo at hindi naman niya nakuha yung baril. Doon sa usapin siya sabing ay pumutok, ito po under investigation pa para makumpir ko talagang may katotohanan yung nasabing issue na yun tungkol doon sa pang-aagor, pag-aagaw ng balat. Di umano ay nagkaroon pa ng pagkakaroon pa ng putok ng sinasabing baril. Kinumpirma naman ni Mayor Marjo Reyes na siya nga ang nakuna ng video na kinakausap ang lalaki. Ayon kasi sa alkalde, nagkataon na napadaan ito sa lugar at bilang mayor, kinausap niya ang sospek. Noong una, nakikinig naman daw sa kanya si Tapion, pero dahil sa balisa ito ay naalarma ang sospek at paglapit ni Mayor Marjo ay doon na ito nahampas ang bote sa braso. So, sa madaling salita, yun nga, sabi ko sa mga pulis, pagbigyan nyo mo kami mag-usap, baka may gusto sabihin sa akin ng sekreto. Sa madaling salita, yun nga, yung bato niya sa akin, ang tingin ko yung bato niya sa akin, bato na kwan eh. Bato na, kasi kwan eh. Kung sa ko yun mo, nakakubak ko eh. Nakuban ko na eh. So, tumama sa kamay ko, right-handed ko, sa misiko. Actually, namabaga pa nga ngayon. Pero, kung wala ko nakakub, tapos sa likod eh. So, ang masama, yung pulis sa isa. Sinabi pa ni Major Timbangkaya na October 12 pa unang lumapit sa kanila si Tapio para ireklamo ang anak ng inuupahan nilang bahay dahil sa binubusuhan umano sila nito at nakunan pa ng video habang nagtatalik sila ng kanyang live-in partner. Dahil sa pag-aalala na baka kumalat ang nasabing video, kaya mas lalong nabalisa ang sospek. Prior po doon, October 12 pa lang, nasa opisina na namin itong si Mr. Jeffrey Tapion kasama yung kanyang live-in partner. Pagdating sa opisina, siya may itinudulog rin nilalapit na personal na kung saan ay kinakomplain nila yung kanilang tinitirang boarding house na kung saan sinasabi nilang silang mag-live-in partner ay merong activity na ginawa bilang siguro kasama, ay nireklamo na sila ay binusuhan at ibinidyo yung kanilang anak na daw po nung may-ari na tinitira nila at talagang hindi sila mapalagay at mukhang napansin din namin na itong si Mr. Jim Tapit ay tahimik at parang balisa dahil nga po siguro iniisip niya na baka maaaring kubalat or maging issue pa yan yung unang pangyari na ininalapit nila sa PNP Coron. Pero ganun pa man,
sasampahan pa rin ng kaso ng PNP Coron si Jeffrey Tapio at korte na lamang ang bahala sa mga susunod na proseso. Ed Agarap para sa pinaka-respetado sa news and current affairs, Bandera News, Philippines. Abangan sa aming pagbabalik, paghuli sa mga violators na hindi nagsusuot ng face mask at face shield, nagpapatuloy pa rin. At resolusyong humihiling sa DepEd Palawan na magsagawa ng assessment kaugnay sa pagpapatupad ng modular learning aprobado sa Sangguniang Panlalawigan. Yan at iba pang mga balita abangan dito lang sa Alerto 38. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta radyo, i-bandera mo! Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Pumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket, kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Makabuluhang pagbabalita at serbisyo publiko ang kailangan nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like, i-share ang mga maiinit na balita na inilalabas ko sa ating Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Gerald Gales. Basta radyo, i-bandera mo! Sunfilm Plus Herbal Capsule. Balita ba at mainit ng sapin ang hanap nyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabanderang Ludibelio, basta radyo, i-bandera mo. Oh no!
Dagdagan sa ating mga balita, paghuli sa mga violators na hindi nagsusot ng face mask at face shield, nagpapatuloy pa rin. Bing Bataga, ibandera mo. Patuloy pa rin ang paglabag ng ilang pasahero at mga motorista sa hindi pagsuot ng face mask at face shield sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ito ang kinumpirma ni Police Master Sergeant Jason Altarihos ng Highway Patrol Group ng Makapanayam ng News Team. Simula nga nang tumaas yung ating bilang sa mga affected ng COVID-19 ay halos araw-araw may nahuhuli tayo sa paglabag dito sa hindi pagsuot ng face mask at face shield. Pero hindi naman po nangangahulugan na hindi sumusuot. Karamihan nga naman po nakasuot at yung talagang wala tinitigitan natin at pinapayuhan natin patungkol sa pag-iingat sa COVID-19. Sa amin lang po sa Highway Patrol Group na andi dito, halos araw-araw nga tayo rito, sa maghapon po natin hindi tayo bumababa ng 10 sa nahuhuli at natitikitan natin na paglabag doon sa hindi pagsuot ng face shield at face mask. Bagamat po ang iba naman ay nakakalimutan lang, hindi tayo tumitigil na magpaalala para hindi sila mahawaan at hindi rin sila makapanghawa kung sakasakali man. Sinabi pa nito na sa ngayon ay unti-unti na rin natututo umano ang ilang mga pasahero. Ayan po, simula nung tumaas yung kaso natin sa COVID dito, mas natuto po yung tao na magsuot ng face shield, ng face mask para po sa kaligtasan nila, sa pag-iingat sa sarili nila at ganun din sa pamilya nila. Kaya sa tuwing tayo ay naririto, mas bumaba po yung mas nakikita natin sa panahon ngayon. Gawa nga po siguro nang naalarma na rin ang ating mga sambayanan, ang ating mamamayan tungkol sa tumataas nating kaso ng COVID. Maging ang volume umano ng mga sasakyan ay bumaba kung ihambing itong mga nagdaang mga buwan dahil na rin umano sa pag-iingat. Volume ng sasakyan natin, simula nang mag-MPCQ tayo, nung una medyo napakampante yung ating mamamayan, maraming lumalabas na mga sasakyan. Ngunit po nung napabalita at naitala nga po na pagtaas ng COVID-19, mapapansin dito sa ating lansangan, especially dito sa ating dedicated control point, bahagya pong kumunti yung mga sasakyan at indikasyon nga ito na talagang may takot po yung ating mamamayan sa COVID-19 na ayaw rin nilang basta-basta silang mahahawa or magkakasakit, Samantala, patuloy naman ang paalala nito sa mga pasahero na ugaling magsuot ng face mask at face shield para na rin hindi mahawa ng nakakamatay na virus. Patuloy namin at paulit-ulit naming paalala sa mamamayan na kapag sumasakay po tayo ng pampublikong sasakyan, huwag na huwag pong kalilimutan yung pagsuot ng face mask at ng face shield. At ganun din po sa mga mamamayan natin na wala naman pong importante o talagang walang kahalaga-halagang lumabas ng tahanan. Mag-isip po tayo na baka tayo pa ang tamaan ng COVID na yan. Pinapaalala namin at ipinapayo namin na manatili na lang po sa ating bahay, manatili sa ating tahanan at nang sa gayon, ito po ang maging tulong natin sa gobyerno na hindi na tayo lumabas para hindi tayo tamaan ng sakit na ito. Bing Bataga para sa pinakarespetado sa news in current affairs, Bandera News Philippines. Samantala, resolusyong humihiling sa DepEd Palawan na magsagawa ng assessment kaugnay sa pagpapatupad ng modular learning, aprobado sa Sangguniang Panlalawigan. Paul Henderson, ibandera mo. Agad na inaprubahan sa Sangguniang Panlalawigan ng Resolution number 381-20 na may titulong A Resolution Requesting the Department of Education Palawan to conduct assessment on the implementation
of modular learning and other new normal ways on its first week and cause necessary adjustment as needed na iniakda ni board member Sharon Abiog Onda. Ayon sa bukal, layunin nito na matukoy ang karagdagang mga hakbang na nararapat gawin para matulungan hindi lamang ang mga estudyante kundi maging ang mga magulang at mga guro sa lalawigan, maging maayos ang sistema ng implementasyon ng makabagong paraan ng edukasyon at pagtuturo kaakibat ng mga pag-iingat na dapat gawin para sa kaligtasan ng lahat. Matatandaang nagbukas ang klase para sa school year 2020-2021 noong Oktubre 5 kung saan maraming mga estudyante at mga magulang ang nahihirapan na makapag-adjust hinggil sa makabagong paraan ng pag-aaral at pagtuturo sanhi ng pandemya ng COVID-19. Paul Henderson para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bago tayo magpaalam, maraming salamat muna kay Riza Orqueza, ang exclusive distributor ng Smile Skin, Witch Pouch at ang mga authentic Korean products. Maraming salamat din sa Luigi Auto Works. Mga kabandera, sumanyon 38 minutong kabuuan ng mga balitang nakalap mula sa ating lungsod at lalawigan. Sa ngalan ng bumubuo ng Bandera News Team, ako ang inyong naging tagapagbalita, ako si Ludi Bello at ito ang Alerto 38.